Okay mga master, so update lang tayo sa ating ginagawang electrical layout sa project natin sa Calamba. Ayan. So bali guys, ito na yung tsura ng ating layout. So bali kanina isa nag-wire pooling tayo. So bali hindi pa naman yan naka-terminate, naka-splicing. So sinuksukan ko muna siya guys ito ng mga wire. So kung mapapansin nyo yung mga wire na nakalawit na yan, so bali standby pa yan. Kuha na hindi pa natin nasisinsil yung ating walling dito para sa ating magiging switch. Ayan, so dito naman, so mapapansin nyo isa medyo maraming wire gawa ng meron tayo dyang traveler. So yung para sa 3-way natin dito sa labas, tsaka 3-way natin dito sa may hagdanan, at tsaka yung magiging supply, at tsaka yung return nito. Okay, so bali ito, binago ko yung mga switches dito gawa ng yung dating utility box dito isa sira-sira na. So ang patingnan, so bali pinapalitan ni client, ang ginamit natin dito is poly para makunat yung ating magiging rito utility box. So matibay ang poly kasi. Ayan. Then dito naman, so yung mga convenience outlet, so sinisimulan ko na siyang sinsilin dito. So bali ini-layout na rin natin. Ayan. So bali tinansian ko mga master ito. So ito yung tansi natin. Ayan. So makikita nyo ito. So ito yung naging guide natin para dun sa magiging ataas ng ating convenience outlet. So bali ito yung libilado yung tansi na yan. So bali yung magiging height ng ating convenience outlet, so tinaas natin ng 40 cm. So baka mag 40 to 45 cm kapag na-tiles na to. So na-finish na. Ayan. So sininsil na natin. Then dito naman sa kabila, so hinabol ko na rin yung ating rito, mga saksakan, kasi baka yung tiles ito isang diretso. So para hindi bumaba yung ating convenience outlet dito. So para humabol dito sa kabilang sa kabilang natin kwarto. Ayan. So dito naman isa ganun pa rin. So continuous pa rin tayo rito ng wire pooling. So papakita ko sa inyo guys once na mag-splicing na tayo rito. So standby rin dito yung ating wire. So para sa switch naman natin, sa return na natin dito. So dito siya bababa. Then so dito siya papatak sa bibiga natin. So mababawasan natin siya ng konti gawa ng sablay yung abang dito. So yung abang kasi rito isa dito tatama. So yung pinto kasi natin isa magkabilaan. So may partition kasi tayo rito na drywall. So mapipilitan tayo na dito natin siya ilagay. So bali pagdating dito, so hindi natin siya sisinsilin. Yung kunting taas lang ng biga. So para mailusot lang natin yung PVC kasi ito ipaplas na natin. So dito. So pang-sakto naman kapag pinatong natin dito kasi hindi natin pwedeng sinsilin na gawa ng bakal na mga master. Ayan. So yun. Mga standby pa. Bali ito na muna yung inuuna natin. So regarding sa source natin mga master, so doon sa ating square box na dalawa natin na bang. So yun doon. So doon magagaling pababa sa ating ground floor. So ang mangyayari dito, mag-a-add ako dito guys ng isang pull box. Ayan. Para doon sa ating magiging supply na convenience outlet. Kasi ang mangyayari nito, so yung existing dati ditong masaksakan, so isa nakakonect dito. So ngayon, papatayin natin, tatanggalin na natin to kasi pangit na siyang tingnan para wala tayong masagasaan. So tatanggalin na natin lahat So ito yung nakakonect doon sa breaker sa baba para maliis na siyang tingnan. Okay. Then tubo na to. So ito yung pababa dun sa ating panel. Then ito tatlong tubo pababa rin, so magkakadugtong yan. Isang pull box para supply dito at masupply na rin itong ating convenience outlet. So dito na rin tayo kukuha. So meron para tayong asinsili pa rito, so hindi tumama yung ating abang dati nang gumawa. Ayan. So madali lang naman gawa ng paraan. So kayang-kaya natin yan. Punta rito. Bali kung mapapansin yung mga master, maraming saksakan dito sa kada kwarto natin. So 1, 2, 3, 4. So 4 na saksakan kada kwarto mga master. So ang gusto kasi ni client maraming saksakan para hindi na siya gumamit ng extension. So tama naman yun mga master na hindi na gumamit ng extension gawa ng para hindi tayo magkaroon ng mga octopus sa wiring. Then at isa pa, so yung saksakan sa taas sa second floor, so binilang naman natin. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So pasok pa guys to sa ating convenience sa isang circuit breaker. So yung maximum naman ng circuit breaker natin pagdating sa 20 amperes na circuit breaker, so minimum palagi tayo ng
10 pieces na tugang outlet. So, ibig sabihin, 10 yung pwede nating install sa 20 amperes na circuit breaker. So, take note lang natin kapag ganyan, so hindi tayo pwedeng sumaksak ng mga heavy load. So, iba kasi yung computation ng mga heavy load natin sa mga ordinaryong saksakan. So, ito kasi isa para sa mga small load lang. So, tulad ng mga charger, electric fan. So, yan lang yung pwede na isaksak kapag ganyan yung ating setup. So, pag maramihan. Okay. So, bali ang iabang na lang natin dito ay sa aircon unit. So, meron naman akong abang na rito na PVC clamp. Na PVC na 3-port. So, dito yung ating split type na aircon lalagay. Then dito, so tatanong pa natin kay client, ipapinalize natin kung saan papasok yung isang aircon unit natin. So, hindi pa naman natin naabangan. Then sa CR, so magsasabay na rin tayo rito ng isa pang shower heater. So, GFC gagamitin natin yan. So, separate brigade papuntang ibaba. Okay, so yun lang muna. Bali, in-update ko lang kayo dito guys sa pinagagawa natin dito sa ating project. Okay, so yun lang po mga master. So, maraming salamat po.